sa ating lahat mga kapatid. At tumayo po tayo tumawit ng ikasili. O Lord Jesus, na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay ng hininga ng buhay, naglikha ng mga bagay
sa langit at sa lupa. Diyos, ikaw po ang aming sinasamba. Sa umagang ito, ikaw po ang kapulihan sa salamatan. Lahat ng ito ay pinabalik namin kapulihan. Pasasalamat. O Lord, pangunahan mo ang gawain ito. Sa umagang ito, hayaan mo ang iyong banal na Espiritu Santo na siya magtuturo sa amin. Aliwin mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang magbibigay sa aming kaaliwan. Ma, marami pong salamat o Diyos. Ikaw po ang manguna, lupugin mo inyong anghel ng dakong ito upang mapagbantayan kami at maalagaan kami, O Lord. At ganun, hindi lamang dito sa dakong ito, hanggang sa pag-uwi ng bawat isa, Lord God. Marami pong salamat sa dalang Kristo Jesus. Amen. Tawag mo tayo sa ating testimony. Amen. Sister Alan. Amen. Magandang umaga po sa ating mga kapatid at sa lahat na nanonood. Magandang umaga po. Kapagpalang araw sa umagang ito sa ating gawain. At nagpapasalamat po ako sa pang-araw-araw na gabay sa amin ng Panginoon, ang aming kalakasan at ang aking mga anak. At po nawa po ay gabayan din po ang aking mga anak. At nawa sana ay magpatuloy ang trabaho ng aking asawa, na mabigyan siya ng mga maraming projects at ang mga trabaho at kalakasan sa ang trabaho niya. Ingatan niyo po nawa Panginoon ng aming asawa at ang buong church namin. Yan ang patuloy po yan sa ating Panginoon. Amen. Kung wala na po tayo umakos sa samulitan, tinatawag po natin si ay special song pala. Natawag po natin ang ating kababayan.
And bako naman po tayo sa song leader. Matawagan po natin si Brother Jem. Tayo bawat ng standing. Standing on the promises of God, my King. So eternally that His praise is wings. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that God has made. With the holy stone of God that bear us in. By the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Amen. Standing on the promises of God, can see the present things of the God for me. Standing in the liberty of Christ makes free. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I'm standing on the promises of God. Tayo bawat kasi I am. Light of the world, you slip down into darkness. Open my eyes, let me see. You did admit of this heart adoring. Open my eyes, let me through. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that
lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Say, Mama, I will ever love and trust in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Jesus, Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet I bow. Worthy pleasures Lord, forsake and take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender, make me Savior all the time. Let me feel the Holy Spirit, truly know that Thou art there. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sabay natin sa ating MC. Kaya ako tayo sa aking opening song, Ikaw Promise to Be Worthy. Bakit nga ba
kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, oh Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, oh Diyos, wala nang iba. Mahal kita, oh Diyos, wala nang iba. Amen. Tinatawag po natin si Pastor Jim. Pagtawag po ng prayer. Gusto na tayo magsipay mga trip. O Lord Jesus, makapangalan sa lahat. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kagalakan sa aming puso. Alam namin, Lord God, na ito naman kami ay nasa mga pagsubok sa buhay, sa mga pangangailangan sa mundo ito. O Lord God, alam namin, Lord God, na hindi kami kakayanin ng mga bagay na ang pangangailangan maliban na ikaw, Diyos, ang mag-guide at magabay sa amin, Diyos. Bigyan mo kami, Lord God, ng mga bagay na pangkaunawaan ng iyong salita. Maraming po salamat, Diyos. Ikaw po ang magbibigay sa amin ng karunungan ng iyong salita at takot sa iyong salita upang kami ay magkaroon ng pananampalataya. Maraming po salamat sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y magsipo mga kapatid at ako'y nagagalak na tayo po ay bawat isa sa atin, no? Ang gusto ng Diablo ay para bang ang gawain ito ay hadlangan niya, no? Yes. Parang gusto niyang wasakin, no? Yan ang papel po ng Diablo. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi papayag po ang Diyos na mangyayari yun, mga kapatid. Alam po ng Diyos na
ayaw ng Diyos na may mapapahamak kung maaari, no? Na kung tutusin ay ang Diablo ay naparito upang mangwasak, at hindi pa itulot ng Diyos na masakin tayo. The Lord, medyo ang ating talakayan ngayon ay mayroong refreshment at mayroong sugat sa cellphone ko na ito ay napaka-lumatik. Yung problema ko sa cellphone ko ay hindi gumagana ng maayos. Sana ay magkaroon tayo ng cellphone na maayos para magamit natin maayos. Pinagawa ko to, wala pong nangyari. Dami pala sira nito. Luya. Daming daming problema. Cellphone nito. Sa sarili. At makita natin salamat tayo sa Panginoon na tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos, no? At nag-usap kami ng pastor ng Baisia na sila ay makadako sa dakong ito, ay makarating sila by August kasi sila ngayon ay busy masyadong, no? At may kausap pa rin akong pastor, dalawang pastor yan, na sila po ay dadako sa dakong ito, kung anong makita nilang dapat na itulong ay tutulong sila na tutulad ng church ay ayos na itong bubong at itong ating pulpito siguro ay matapos ito, magawa na yan dyan kasi dyan talaga ang plano ng pulpit. At in-invite din tayo nila, lalo na si Pastor Don, dahil dati kong kasama ko yan, no? Kasama ko yung kami sa church ng Antipulo, no? Ay pastor siya ngayon, ay medyo malaki ang kanilang congregation, ay nasa Gabaldon. Sino nakakalam sa Gabaldon? Sa New Baisia. Ang kasunod noon ay makalapit sila Pastor Landing. Nangaral din po ako noon, nag-preach na ako, malamang nakailang balik ako doon. Napakagandang lugar, no? Lagi ko dati kasi lagi kong inimbita noon, nangangaral nung panahon nung tagal na, no? At nakita ko mga kapatid na sila ay lumago, lumaki ang kanilang congregation, dumami sila dahil sa mga kapatiran na naging sincero, naging tapat totoo sa kanilang sarili, ay lumago sila, no? At talagang sa pagsunod nila sa salita ng Diyos ay nagkasama-sama sila, nagkaisa sila. Kaya pag sila ay pagdumayo, tulad ng pumunta sila ng Bicol, pumunta sila ng Ilocos, pumunta sila ng at pinagpalang ating kapatid, dati ay hirap sa buhay. Yung kanilang tirahan dati napakahirap, pero nagtiyaga siya, naglingkod sa Panginoon. Tingnan nyo ha, itong tao na ito, nanonood man to siya, si ating kapatid na si Pastor Don. Isipin mo, naglilingkod siya sa Panginoon, naglalako ng mga souvenir. Yan ang negosyo niya dati. Naglalako siya, nag-iikot siya sa mga kapatiran na bibili kahit sinong hindi kapatiran, no? Minsan makakain sila, minsan hindi, no? Ganun ang buhay nila dati. Pero nagpatuloy siya, hindi siya sumuko, naglilingkod siya sa Panginoon.
Dumating sila sa punto na pumunta sila sa church, gutom, nangangaral sila, gutom. Pero tingnan mo itong tao na ito. No? Hindi tumalikod kailanman sa Panginoon. Dahil lang sa kawalan, dahil lang sa wala silang makain, hindi siya tumalikod. Nanatili siya. Ngayon, nagkita kami, nag-meet kami ngayon, nagka-video call kami. No? Dati kong kasama siya sa Antipolo. Hirap sa buhay. At naging pastor. Pastor talaga siya, yung talagang paglilingkod niya. Anong ginawa niya? Binigyan siya ng pagpapala ng Panginoon. Yung mga souvenir, yung negosyo niya, pinalalago ng Diyos. Naging tapat siya. Alam niyo ba, ilang sasakyan niya ngayon? 2. Tapos may bahay pa siyang maganda. Be honest, kasama ko yan. Galing pa sa, nakulong pa yan sa kulungan dahil napagbintangan siya sa kasalanan na hindi niya ginawa. Di ba? Pero pinalaya siya ng Panginoon at sabi niya, pag nakalaya ko, papagamit ako sa Panginoon. Basta tapat lang tayo sa Panginoon, maniwala kayo sa akin. Pero pag sinubok nyo ang Panginoon, sasabihin nyo, hindi, kaya ko to. Maniwala kayo sa akin. Aasinso man kayo, pero hanggang doon lang. No? Kaya nga, sabi ko, kay Sister Birly, manatili lang tayo. Makukuha rin natin ang susi ng Panginoon. Pero hindi naman yun ang pinakahangad natin eh. Yun na lang, daragdag na lang yun sa paglilingkod natin, Panginoon. Sweldo na lang yun eh. Yung pagpapala na yun. Ang kailangan natin yun, yung kaluluwa natin. Di ba? Yun ang pinaka-importante. Kasi sa ibabaw ng sa lupang ito, walang nanatiling tao sa ibabaw dito. Kaya nga, sabi ko, ay makita natin na pupunta sila dito. Tandaan nyo, pupunta siya at mangaral at titingnan yung kalagayan rin natin kung anong maitulong. Tama? No? At nakita natin hindi maramot ang ating kapatid. At nakita rin natin na handa siyang tumulong sa gawain ito at nagkausap nga kami na pupunta sila rito, medyo marami, 2 sasakyan kasi yung sasakyan ng 2, medyo gagamit. Sabi ko, magsabi kasi, at least mapaghandaan natin, tama? Kasi pupunta sila dito. Siyempre, sabi nga niya, hindi naman akong bisita eh, kasi tayo magkakasama natin, sabi niya. Kaya nga, sabi nga niya sa akin, naalala ko dati, pag nangaral ka, sabi niya, ikaw yung, kasi, talagang dumaan siya sa kahirapan, dumaan siya sa dami. Naglilingkod sa Panginoon na talagang inuuna nila ang Panginoon, hindi sila bumitaw, pinagpapala, si Pastor Rami. O diba? Nakita niyo yon sa Caloocan? O diba? Nagbananakyo lang sila, naglalako. Nung lockdown, pero hindi sila bumitaw sa Panginoon. Ang minsan kasi tayo nagsasaway, paglilingkod ng Panginoon, wala man parang angat sa buhay. Huwag mong pansinin yun. Darating ang panahon niya, hindi nyo mamalayan. Ganun po. Maniwala kayo sa akin. Kasi kung kakayanan lang natin, wala tayong kakayanan. Kasi pwede tayong mag-isip na, itong gawin ko. Ito ang pamaraan kong gagawin. Pero yung pamaraan mo na yon, na akala mo ay ganito ka, kahit anong gawin mo, mabibigo ka pa rin. Natatanaw mo na, ito na yun. Tagumpay na ako sa buhay nito. Kumikita na ako nito. Pero pag hindi yung kinasamahan ng Panginoon, bigo ka pa rin. Tama. Naniwala kayo sa akin. Pero pag kayo kasama nyo ang Panginoon, kahit hindi nyo tanaw, pero kasama nyo ang Panginoon, ilalagay ng Diyos ang inyong pangangailan. Alam po ng Diyos yan. No? Lalo na pagka may puso kayo na, ganito yan ang pinagpapala. Alam mo yung mga pinagpapala, yung hindi maramot. Maniwala kayo sa akin. Kasi yung maramot kasi, gusto lang kabig. Ngayon, paano ka pagpapalain nun na hindi ka man nagtatanim? Hindi ka nagbibigay. Kumbaga, ang isang tubig na hindi mo pinapatulo, ano mangyayari? Barado. Walang tulo. Binabara mo ang magpapala. Pero kung
Ika'y nagbibigay, susuplayan ka ng Diyos. Hindi ka mawawalan. Bakit? Sasabihin ng Panginoon, ginagamit kita eh. Mas maganda yung gift mo ay mapagbigay. Kasi pinagpapala ka ng Diyos. Kasi doon ka bibigyan ng Diyos eh, ng supply. Doon ka pagpalain. At nakita natin mga kapatid, ang isa lang din ang pinaka-importante sa akin sa pagpapala, yung ating kaluluwa. Now, nakita natin na pag sinubok natin ng Panginoon, tandaan natin, ay halimbawa, magmamatigas tayo na akala mo hindi mo kaya mo sa sarili mo. Sinubok mo yan. Puro bigo pa. Hindi mo mamalayan. Wala kang ganang maglingkod sa Panginoon. Bakit? Puro bigo ka eh. Sinubok mo ang Diyos eh. Di ba? Pero kung hindi mo sinubok ang Diyos, at manatili ka sa kanyang salita, maniwala kayo sa akin. Kahit sabihin mo na, akin na yun eh. Ito na yung akin eh. Bakit hindi pa natuloy? Kasi, sa pantahan mo lang yun. Sinubok mo ang Diyos eh. Ano sasabihin ng Panginoon? Wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin, sabi ng Diyos. Now, problema itong aking cellphone, no? At makita natin na ng kalakasan natin sa buhay, kahit anong gawin mo, kahit magtrabaho ka ng milyon-milyon, kumita ka ng malaki, pero kung wala ka ang Panginoon sa iyo, ang pinakadulo niyan, wala. Meron akong kausap, nag-abroad siya. Nag-abroad siya kasi meron siyang bayaran sa bahay, napakalaki. Nag-abroad, pagdating ng abroad doon, nag-asawa siya ng foreigner, iniwanan niya yung kanyang asawa. At nung nag-asawa siya ng foreigner, magandang buhay, kumita. Siyempre, foreigner eh. Akala hindi naman. Pero hindi lahat ng foreigner, mayaman. Eh, mayaman yung napili niya. Ang sabi nga, ginamit ang utak. Tama? Sabi nila, iniwanan ng asawa. Kinuha yung anak sa biyanan. Yung biyanan, kinuha. Konsentidor yung biyanan eh. Kinukonsinti, okay anak, kasi itong asawa mo, walang pera eh. Kapos palad eh. Diba? Akala nila, tama yung ginagawa nila, mag-ina. Pumayag na wasakin yung pamilya ng anak niya, nag-abroad lang yung anak, nag-asawa ng foreigner, nagpagawa ng bahay sa biyanan, kinuha mga anak para mapaaral. Ang lalaki, siyempre wala naman lalaki sa bukid lang. Kapalaran ng lalaki ay ganon. Iniwanan siya ng wala. Diba? Kinuha yung anak ng babae. Pinaaral. Pinapunta sa biyanan. Anong nangyari? Nagpagawa ng bahay. Gumanda ang buhay. Bumili ng kotse, bumili ng ano. Nag-kiss yung mga kapatid? Ngayon, dahil sa kanyang pag-iipon, nagmamalaki ang babae na ito. Nagmamalaki siya. Nagkasakit yung foreigner. Nagkasakit ng diabetes na ikinamamatay. Madaling salita, namatay. Wala naman sa kanyang iniwan na kayamanan. Anong nangyari? Naibenta yung sasakyan, naibenta yung bahay, kasi wala na siya income eh. Pinalayas na siya doon sa kanyang pinanggalingan.
Wala na siyang income. Tandaan natin, ang pagmamayabang at pagmamalaki sa mundong ito ay lilipas. Kaya wala pong manatili na bagay rito. Sabi sa Ecclesiastes. Anong nangyari? Ang lalaki, patuloy siya, nag-church, naglingkod, nakapag-asawa. Alam mo, ang naasawa, isang guro na may takot sa Diyos, naglilingkod sila sa Panginoon. Anong nangyari ngayon? Ang lalaki ay naglilingkod sila sa Diyos. Anong nangyari sa buhay? Sila ang inangat ng Panginoon. Tama nga ang Biblia. Yung nagmamataas, siyang ibababa. Ang nagpapakababa, siyang itataas. Tama? Ngayon, naglingkod sila sa Panginoon. Baliktad ang nangyayari. Anong sabi ng babae? Kunin mo na tong anak mo. Sinabihan siya na wala na daw siyang kwinta. Hindi man lang daw sumuporta. Ang ginawa niya, di ba ang ginawa niya? Kinuha niya mga anak niya uli. Ngayon, ibinigay. Dati kinuha ang anak, umiyak yung lalaki. Nagmakaawa, wag kunin yung mga anak. Pero ngayon, nang naghirap na, ibabalik na yung anak. Ganun ba ugali? Nagis yung mga kapatid. Pero butis Panginoon, lalaking ito ay patuloy naglilingkod sa Panginoon. Sila ay gumanda ang kanilang buhay. Tama ba? Kaya ang babae na yun, nagmamataas. Anong nangyari sa buhay? Kaya tayo, kahit anong gawin mo sa buhay mo, kahit makahanap ka pa ng mapera, maasawa, darating ang panahon, kung hindi mo kasama ang Diyos, wala ka pa rin. Mabubuhay ka man, pero ang kaluluwa mo, alam mo na. Amen? Tayo ay magpatuloy mga kapatid. No, at makita natin na sa ating buhay ay God, at makita natin na huwag kayong sumuko. Huwag kayong kasi pag sumuko tayo sa buhay, wala. Walang mangyari, walang marating. Sabi nga nila. Amen, tayo magpatuloy mga kapatid. So now, sana huwag darating na sinusubok nila ang Diyos. Pag sinubok nila ang Diyos, kahit anong gawa nila, kahit anong gawin nila, akala nila ay ito na yung pagpapala. Wala yan. Amen. Tayo po ay bumasa ng aklat ng Awit 86 verse 1 hanggang 4. Papisaway ang mga bata na yan. Sabi dito sa Awit chapter 86 verse 1 hanggang 4. A prayer of David. Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul. Salitang preserve my soul. Ito yung pakinggan nyo. Panalangin ni David, preserve, salitang preserve my soul. Yan ang ating talakay ngayon. For I am holy, O thou my God, save thy servant that trusted in thee. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Sabi sa Tagalog, ikiling mo ang iyong pakinig o pakinggan mo ako, Panginoon. At sagutin mo ako sapagkat ako'y dukha at magpakailangan sa verse 2. Ingatan mo ang aking kaluluwa. Ito, yung preserve, ingatan mo ang aking kaluluwa. Hiningi ni David na ingatan ang kanyang kaluluwa. Tandaan nyo yan. Sapagkat ako'y banal, o ikaw na Diyos ko,
iligtas mo ang iyong lingkod na tumitiwala sa iyo. Maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat sa iyo dumadaing ako buong araw. Bigyan mo akong galak ang kaluluwa ng iyong lingkod. So ang kagalakan ay nasa kaluluwa. Sapagkat sa iyo, O Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. Ibig sabihin, itinataas niya ang kaluluwa niya. Ibig sabihin, inahandog niya ang kanyang kaluluwa. Sabi sa Ezekiel, chapter 18, verse 4, Behold, Ezekiel chapter 18, verse 4, sabi ng Panginoon, Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Ito, tandaan natin. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin, sabi ng Panginoon. Kaninong may-ari ng kaluluwa? Sa Diyos. Sabi niya, kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So, pwedeng mamamatay ang kaluluwa. Tama? Akala natin hindi namamatay ang kaluluwa. Mamamatay po. Now, yan ang tunay na kamatayan. Ang talakay natin ngayon, ang pag-usapan natin, the soul of righteousness preserved to God. Ano sa Tagalog po yan? The soul of righteousness preserved to God. Ang kaluluwa ng matutuwid ay iniingatan, preserve sa Diyos. Nakita ba mga kapatid? Unin natin ang ibig sabihin ng preserve sa definition ng Merriam-Webster. No? Ang salitang preserve na maraming anggulo na sinasabi ng Merriam-Webster sa definition sa entry on 1 and 2, to keep safe from injury. Ibig sabihin, pag pinipreserve ka, iingatan ka mula sa injury. Ano ba yun? Masasaktan, harms or destruction. Protektahan ka. Sa 2, to keep alive, intact or free from decay. Maintain. Sa 3, to keep or save from discomposition. Yung preserve pala para hindi mabubulok, hindi masisira. Kaya tingnan nyo yung mga pagkain, mga chicherya. Mayroon silang tinatawag na preservative. Ang tawag yan? Ano yun? Preservative na nalalagay nila na para yung mga chicherya, mga canned foods, o para hindi agad masisira. Tama? Nag-gets nyo ako mga kapatid? To keep up and reserve for personal or special use. Yun pala yung preserve na parang special use. Gagamitin ka ng pang special use. Now, ibig sabihin, tandaan nyo mga kapatid, yung una kong binabanggit. Sabi ni David, ang kanyang kaluluwa kasi napunta sa ano ba itong cellphone ko? Hindi ko ginagalaw, nagpipindot. Napunta kasi sa Hades. Ngayon, wala pang inferno ngayon, wala pang hell. Mali po yung sinasabi ng mga pastor na may hell na ngayon. Wala. Ang mayroon lang ngayon, Hades. Ano yung Hades? Kulungan. Sabi ni David, sa awit 16, verse 10-11, For thou will not leave my soul in hell, neither will thou suffer thine Holy One to see corruption. They will shew me the path of life, in thy presence is the fullness of joy, at thy right hand there are pleasure forevermore. Sabi niya rito, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol. Yung Sheol, yan yung Hades. Na hindi mo naman titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Ibig sabihin, mismo si David, ang kanyang kaluluwa daw ay naroon sa
Sheol or Hades. Ang salitang Hades o Sheol is underneath of the earth. Ang pinakailalim ng earth. Hindi sa literal ha. Kaya yung pinakailalim ng earth na literal is that ay makikita natin na ang pinakaliteral na sa langit ay lupa. Tama? Hallelujah! Ibig sabihin, dimension ito ang pinag-usapan natin na naroon sa Hades ang kanyang kaluluwa. Tama? Nung hindi pa napako si Christ sa cross, hindi pa namatay si Christ, lahat ng kaluluwa, masama't mabuti, dinadala sa Hades. Kaso ang Hades, may dalawang compartment. Tandaan natin na dalawang compartment na ang division nila ay bangin. Nakits nyo? Sana maintindihan nyo aking mga sinasabi. Hindi mo ito cellphone ko. Now, tandaan natin mga kapatid. Minsan, naiisip ba natin na manatili ang kaluluwa sa langit or sa Hades? No. Tingnan muna natin yung Hades, mga kapatid. Makinig tayo maigi mga kapatid. Maaari ay pakinggan natin. Sabi sa Luke 16:19-31, para maintindihan natin yung Hades. No, doon sa Tagalog. Para sa Tagalog tayo makakaintindi. Sabi dito sa Luke 16, yun natin 19, yun natin yung Hades. Ang Hades ay sa Luke 16:19. Mayroong ngang isang taong mayaman, tinan nyo, ito yung mayaman, at siya'y nagdaramit kulay ubi at masilang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Mayaman talaga. Itong mga damit niya ay binabanggit sa Biblia ay may mahal na halaga. At isang pulubi na ang pangalan ay Lazaro. Isang pulubi ay ang pangalan ay Lazaro. Lipos sa mga sugat at inilalagay ang kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumu ang hulog mula sa dulang ng mayaman. Oo. At lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Pareha sila namatay. Tama? Saan dinala si Lazaro? Yung mahirap. Sa piling ni Abraham. Yun yung tinatawag na Abraham bosom. So, pakinggan nyo ito maigi. So, at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya ang kanyang mga mata. At natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades siya napunta, ang mayaman. Ito yung kulungan. Nasa mga pagdurusa. Ibig sabihin, baka man nasa Hades siya, may pagdurusa na siya. Tama? Wala namang kulungan yata na komportable ka. Kasi kung lahat ng kulungan ay maganda, lahat ng tao gusto na magkakaroon ng pagkasala, magpakulong doon. Lagyan ka ng aircon, maganda, serban ka ng gusto mong pagkain, tapos manood ka ng TV, lahat ng gusto mo naroon. Tapos kung anong gusto mong alak, bigyan ka. Lahat ng tao gusto na siguro doon sa kulungan. Pero itong mayaman nasa paghihirap. Hallelujah. Sabi, natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapunan. Ibig sabihin, itong pinuntahan ng mayaman at pinuntahan ni Lazaro ay magkakatanawan sila. Tama? Para sila magkakabilang bundok. Nagis yun? Magkakabilang lugar sila. Nagkakitaan sila eh. Nakita ng mayaman ang kalagayan ni Lazaro, yung mahirap, at si Abraham. Nagkakitaan sila.
At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, naririnig pala niya. Kaya pala niya sumigaw sa kabilang dako na pinaglalagyan ni Abraham. Nagkakitaan sila, parehas na ito patay ha. Ang kanilang katawan nasa libingan ha. Pero sino itong nag-uusap dito? Mga kaluluwa. Oh, nakita ako? Parehas sila kaluluwa. Pero nagsisigaw itong mayaman. Sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. At suguin mo sila sa roof upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Napakainit. Iperno pa ba yan? Hindi pa yan iperno. Hindi pa nga nalulusaw ang kaluluwa. Hindi nakakalusaw yung init na yan. Hadis yan. Nasa paghihirap ka dyan. Pero itong si Lazaro, pareha sila nasa kalagayan ng hadis, nagkatanawan, nag-usap sila. Sumagot si Abraham. Dapat sinabi ni Abraham, Anak! Anak pa din ang tawag niya. Alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabuting bagay sa iyong pamumuhay. Maganda ang pamumuhay mo, marangya nung ikay buhay pa. Sabi ni Abraham. At sila sa na gayong ding paraan ay masasamang bagay dato't ngayon ay inaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Diyos ko po, ito yung tinatawag na hadis. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking bangin na nakalagay sa pagitan namin at inyo. So, ibig sabihin, walang makakatawid. Amen? Mayroong bangin na hindi pwedeng tumawid ang kaluluwa ng kabila ng Abraham Busom at ng kabila ng hadis. Hindi sila magkatawiran. May bangin. At yung bangin na yun, pwede kang mahulog na walang hanggang pagkahulog. Ano kayong pakiramdam sa isang nahuhulog ka, tumalog ka roon, na walang kang pagkahulugan, di ba? Sobrang takot. Walang dulo yun, ang pagkahulugan. Para ka lang panayhulog na walang napupuntahan pagkahulog. No, ito yung bangin na yan, ang namagitan. Buhat, upang ang mga mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. At sinabi niya, ipinamanhik ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama. Inutusan ng mayaman si Abraham. Sinabihan niya ng mayaman, pinamamanhik ko sa iyo, pinakiusapan ko sa iyo, Amang Abraham, na sila sa pabalikin mo sa bahay ng aking ama. Dahil mayroon akong 5 kapatid. Hallelujah. Nagits nyo? Sabi niya, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa daking itong pagdurusa. Sino nag-alala? Yung patay o yung buhay? Yung patay ang nag-alala sa buhay. Minsan tayo ang nag-alala sa patay. Nagits nyo ako? Amen. Ang patay ang nag-alala sa buhay kasi sila yung nakarating roon. Nasabi niya, huwag nawa na mga aking 5 kapatid na hindi makarating sa dakong kinalalagyan ko rito. Hallelujah. Sabi niya, sapagkat, sabi niya, dapat sinabi ni Abraham, sumagot si Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Sino daw? Yung sulat ni Moises, ang Biblia. At ang sulat ng mga propeta, ang Biblia. Na siya nilang pakikinggan. Tama ba? Si Moises, patay na si Moises, pero ang sulat ni Moises, buhay pa, ang Biblia. Ang mga propeta, patay na, pero buhay pa ang sulat. Amen? Sabi niya, at sinabi niya, hindi amang Abraham na tapat kung ang isang mula sa mga patay ay makaroon sa kanila, sila'y magsasisi. Sabi niya, kung hindi amang Abraham, then alam niya na hindi makikinig ang 5 niyang kapatid sa mga sulat ng Biblia kay Moises at sa mga propeta na nailimbag sa Biblia, alam niya nga hindi maniniwala. Baka sakali kapag may patay na bumalik galing roon at magsabi na totoo yung sinasabi ng Biblia. Amen? Amen. Sabi niya, nakiusap siya, baka sakali ang aking kapatid ay maniwala na. Ano sabi?
Sinabi ni Abraham, sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin manghihikayat sila kahit ang isa'y magbangon mula sa mga patay. Kahit mabuhay pa yung mga patay at magsasabi sa kanila kung hindi talaga sila naniniwala sa sulat ni Moises at sa sulat ng mga propeta, hindi pa rin nila pakikinggan. Amen. Amen? Kahit magbuhay pa, hindi nga nila. Kasi yung mga nabuhay sa patay ay mangaral. Ano ipangangaral na? Ang Biblia rin. Hindi nga sila naniniwala sa Biblia. Nangaral yung patay. Hindi nga nila maniwala sa Biblia. Paano nila papaniwalaan nyo? Kaya nga sabi niya, hindi nila ito. Now, ibig sabihin, yung hadis, nung una, nung hindi pa namatay si Christ, ay mayroong dalawang hati. Tama? Yung tinatawag yung kabila ay Abraham Busong. Ito yung sinasabi nating paradise. Ito yung kabila ay hadis, yung pagdurusa. So buo yan, hadis yan. Makita natin. Now, si Moises, si David, nasaan ang kaluluwa ni David noon? Noong time na yan. Naroon sa Abraham Busong. Kaya nga sabi niya, huwag mo hayaan ang aking kaluluwa na naroon. Ibig sabihin, hindi pa rin siya komportable roon. Tama? Doon sa hadis na yun, baka man nakikitaan sila doon sa naghirap, hindi pa rin siya komportable. Ano sabi dito? Ni David. Sabi niya sa itong cellphone na ito, patapon na. Nagawa, pinatara. Sabi niya dito, no, makita natin sa awit. Sabi ni David sa awit 16, verse 10-11. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sion, ni hindi mo matitisin ang iyong banal na makakita ng kabulukan. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay na sa iyong harapan, ang kapuspusan ng kagalakan sa iyong kanan ay mga kasayahan magpakailanman. Tandaan natin yan. Sinabi. Now, ang kaluluwa ba ay para sa langit o para sa impyerno? Yan, naisip ba natin? Hindi po. Ang kaluluwa para lang talaga sa lupa. Tama ba? Bakit ko nasabi para sa lupa? Mamaya, maintindihan natin. Ang sabi dito, sa Colossus, chapter 1, verse 16, sabi niya, Colossus chapter 1, verse 16, abala tong cellphone nito. Colossus chapter 1, verse 16. Sabi niya dito, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Tingnan niyo, lahat ng mga bagay ha, hindi lamang sa lupa, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan. Lahat ng bagay sa langit. Sino ang mga bagay sa langit? Nakatira doon yung mga anghel. May tao ba doon? Wala po. Yung nilikha ng Diyos ang langit, wala pong taong nakatira roon. Ang nakatira doon ay mga uri ng anghel. Kasama ang diablo roon. Kasama si Satanas roon. Tama? Yun ang kalagayan ng mga anghel. At ang Diyos, doon ang kalagayan nila. Pero ang tao, saan siya nasasakop? Sa sangkalupaan. Dito tayo. Ang tao ay para sa sangkalupaan. Na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pasakop o pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at ukol sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ng pangapamunuan, lahat, pati sa langit, pati sa lupa. So, ibig sabihin, ang tao ay hindi bagay doon sa lupa, sa langit. Bakit may gustong pupunta sa langit? Mamaya, maintindihan natin. Hindi talaga ang tao para sa langit, para talaga sa lupa. Tingnan natin sa Genesis chapter 1,
cellphone na ito. Dami lumalabas, oh. Genesis chapter 1. Is that? Genesis chapter 1, verse 1. Sabi dito, in the beginning, God created the heaven and earth. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ano sa tingin niyo kaya? Sabay ito paglikha? Hindi. Pag sinabi nating at, mayroong pagitan yan ng panahon. Nilikha niya ng Diyos ang langit. Una niyang nilikha ay ang mga bagay sa langit, yung mga anghel. Pero walang tao dyan. Kasunod ay ang lupa. So, ang mga tao, ang tirahan ng tao, hindi langit, hindi lupa. Mamaya. Sana maintindihan nyo. Medyo may pagkalalim konti. Konti lang naman to. Ang sabi sa Genesis chapter 2, verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. Sa Tagalog tayo. Ang hirap kasi ng cellphone na ito, kaya nahirap mag-edit ng Tagalog. Madaming lumalabas. 2:7. Dala natin. 2:7. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Tingnan nyo, ha? Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Saan nilalang? Sa lupa. Hindi sa langit. At hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Binigyan ng buhay. Dahil ang buhay ay galing sa Diyos, binigyan niya ng buhay ang katawang ito. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Nang ginawa ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa at binigyan ng buhay, naroon na ang kanyang kaluluwa. Nasa langit ba ang kaluluwa? Dito. Mali po yung nawa sa langit ang kanyang kaluluwa. Tignan nyo, mamaya. Bakit salitang preserve ang tinalakay natin, ang pinag-usapan natin? Ngayon, tingnan natin. Ibig sabihin, nakita natin na ang tao noon, kung hindi nagkasala, ibig sabihin, walang kamatayan. Tama? Sino pupunta sa langit kung walang kamatayan? Walang kaluluwang pupunta sa langit, walang kaluluwang pupunta sa impyerno. Dahil ang impyerno o yung Hades ay hindi yan para sa tao. Tandaan nyo yan. Yung Hades ay para yan sa mga anghel na nagtaksil sa ating Panginoon. Nag-gets nyo? Bakit may kaluluwang napunta roon? Mamaya, maintindihan natin. Sabi niya rito, sa 1 Corinthians 15, 22 hanggang 22, verse 22, sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay nangamatay. Dahilan si Adam, nangamatay ang lahat. Kung hindi pala dahil kay Adam, kung hindi nagkasala si Adam, may papasok kayang kamatayan? Wala. Gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Lahat, ha? Hindi. Kahit sino masama at mabuti, bubuhayin ng Diyos yan. Mamaya, makita nyo. Now, lahat ng nangamatay sa pamagitan ni Adam. Lahat. Walang isang nakaligtas yan. Kahit bata, kahit kapapanganak ko lang, pwedeng mamamatay. Now, lahat naman bubuhayin sa pamagitan ni Kristo. Lahat naman pala bubuhayin. Nag-gets ako? Ngayon, kung namatay ay bubuhayin, ibig sabihin, ang papel ni Christ para mabuhay ang lahat. Tama? Masama't mabuti bubuhayin ni Christ yan. Tandaan niyo yan.
Hindi. Sabi ang nabubuhay yun lang kay Christ. Hindi. Lahat yan mabuhay. Mamaya. Makita natin, mga kapatid, na ibig sabihin, kapag ang isang tao ay namamatay, lalo na kay Christ ka, ay naglilingkod ka kay Christ, sabi niya rito, nung namatay si Christ, doon sa Hades, nung napako siya sa cross, naalala nyo? Napako siya sa cross 2,000 years ago, 2,000, mahigit na. At sabi niya rito, basahin natin, sa 1 Peter 3:18, 20. Para maintindihan natin. Sapagkat si Kristo man ay nagbata, nagigil tong silpo na, rin minsan dahil sa mga makasalanan. Ibig sabihin, nagbata, nagtiis siya sa ating mga kasalanan. Ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Gusto ni Christ na dalhin tayo sa harapan ng Diyos. Sabi niya, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Tinayo, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa Espiritong nasa bilangguan. Nasaan? Sa bilangguan, sa Hades. Nung napako siya sa krus, bumaba siya doon sa Hades. Maski doon sa mayaman, kinalalagyan ng mayaman. Anong ginawa kaya niya roon? At nang ulang panahon ay mga suwail na mga papahinuhod sa pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili nung mga araw ni Noe. Samantalang inahanda ang daong nasa loob nito'y kakaunti sa makatuwid ay walong kaluluwa ang naligtas sa pamagitan ng tubig. Ibig sabihin, nangaral si Kristo, bumaba sa Hades, nangaral. Ano siya? Nag-preach siya. Sabi niya, iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ito yung mga kaluluwang na bilanggo. Yung nasa Hades. At ang sabi nga diyan, at yung nangaral siya doon sa Hades, yung nakay Lazaro side, kinuha niya ito. Nagits nyo? Saan niya kinuha? Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 8 hanggang 10. 4 verse 8 hanggang 10. 18. Basahin natin sa Tagalog mga kapatid. English kasi itong hirap kasi maglagay ng ano kasi itong cellphone, no? Daming may mga sugal pa na lumalabas. Sa Ephesians 4:18. Sabi niya dito, kaya sinabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Anong dinala niya? Yung mga nabilanggo, yung nandoon sa kay Abraham Busom, hindi sa Hades ha? Di ba may pangpang yun? Tama? Dinala niya bihag. Nung nangaral siya sa Hades, hindi niya dinala yun. Pinangaral lang niya ang salita ni sa panahon. Ano kaya pinangaral ni Jesus? Panahon ni Noah. Yung pinangaral sa panahon ng mga propeta na hindi nyo pinaniwalaan. Kaya ito, naging ganyan kayo. Sabi ni Christ. At nung ipinangaral ni Christ sa Hades, ano kaya pangaral? Sa panahon natin? Hindi. Yung panahon nila, nung nabubuhay sila, ito yung mga pinangaral ni Christ na hindi nyo pinaniwalaan. Kaya kayo'y narating dito sa paghatol. Amen? Sa bilangguan na yan. Ngayon, umakyat siya, sinabi niya, sa 9. Ngayon, ito'y umakyat siya. Ano ito kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Yung kalaliman ng lupa. Yan yung bilanggo, yung Hades, sa Sheol, na binanggit ni David. Kasama si David doon, kinuha ng Diyos. At buma siya rin namang umakyat sa kataasang buong sangkalangitan upang kanyang maspuspus ang lahat ng mga bagay. Dinala niyang bihag. Yung mga kay Abraham Busom, dinala niya ang mga kaluluwa na yun. Saan niya dinala? Doon sa 6th dimension, doon sa langit. Oh, amen? Para i-preserve. Hindi masira, hindi mabulok yung kaluluwa na yun. Magkaroon sila ng presensya ng Diyos. Magkaroon sila ng refreshment ng Panginoon. Kaya, huwag kayong maniwala na kapag namatay ang tao, manatili sa langit. Hindi. Mamaya, maintindihan natin.
Dinala ng Diyos ang kaluluwa roon sa langit upang i-preserve. Ano salitang preserve? May ihahanda yung kaluluwa mo sa new heaven and new earth. Amen. Nag-gets niyo ako? Babaguhin itong lupa. Ipe-preserve niyan. Sabi niya sa Revelation. Hallelujah. At pagkatapos nun, ma-preserve ka sa langit, gagawin ng Diyos yan. Sabi dito, anong gagawin ng Diyos sa mundong ito? Lilinisin yan, pati langit. Sa 2 Peter 3:10, tingnan natin. Pati langit, lilinisin yan. Aalisin yan. Yung langit natin nakikita, ano yan? Tawag niyan ay atmosphere lang yan. Yung langit na binabanggit natin, ano yun? Hindi natin basta makikita yun sa natural nating mata. Sabi niya, 1 Peter, 2 Peter 3:10. Hallelujah. Sana may maabot kayo mga kapatid. 2 Peter 3:10. Tignan nyo. Datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyon ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong. Tignan nyo ha? At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kasi dati ang earth, panahon na ni Adam nung hindi nagkasala, walang magtayo ng bahay, walang nag-imbento ng kotse, walang nag-imbento ng eroplano. Amen? Lahat ay mga natural na buhay. Tulad ng kabayo, lahat ng mga nilikha, mga halaman, tubig na umaagos, walang bagyo, walang naninirang lindol. Amen? Amen. Sa panahon nila Adam na hindi nagkasala, ang tao ay mayroong kalayaan. Pumita sila ng prutas, pwede silang kumain, lahat ang pwedeng kainin. Sa time na yon. Kaya nga walang magmamayabang doon ng mamataas, uy maganda ang bahay ko, uy maganda ang kotse ko noon. Walang maggaganon sa panahon ng tao na hindi nakakasala. Tama? So, kinumbert ni Satan ang mundong ito, sinira niya, ginawa niyang science. Hallelujah. Kaya lahat ng tao ngayon ay mga hambog na. Totoo ba yun? Lalo na pag mayroon na silang mga bagay, maganda ang kotse, maganda ang bahay. Pag marami ng pera, pag mamatay siya matiko bukas, hindi man niya madala ang pera niya. Sa bagay, makabili siya ng magandang kabaong. Branded. Hallelujah. Naalala niyo yung kwento ng nangaral ako rito na isang babae na sikat taga Indiana. Sikat siya isang modelo. Sabi niya, nakadamit siyang mga mamahalin. $1,000 ang damit niya. Nakaupo siya sa kotse na napakalambot. Nakahiga siya sa sopa na napakalambot. Ang sabi niya, ngayon, nakasakay siya sa kotse, nagdadrive siya ng sports car niya. Ngayon, ang dinadrive niya ay wheelchair. Dati daw, nakadamit siya ng mamahalin ng $1,000 ang binili ng sinusuot niya para lang lumabas sa bahay. Ngayon, damit na pang-hospital. Di ba? Sabi niya, nakatali sa likod. Di ba nadahan ko? Modelo yun eh. Kilalam din, nakalimutan pangalan eh. Yun, sinabi niya, totoo yan. Ngayon, napakaganda daw ang buhok niya, nagpahirdo siya, nagpapatawag nun, pariban. Nagpapaganda siya sa buhok. Ngayon, kinakalbo na siya. Nag-gets niyo? Amen. Ngayon, nakahiga siya sa kwarto niyang napakalamig na magandang kama. Ngayon, ang higaan niya ay nasa hospital. Dati pumupunta siya sa mga modelo, pinagsisigawan siya ng mga tao. Every sa isang linggo, 2 bisis, 3 bisis, sisigawan siya ng mga tao. Ngayon, 3 bisis na siya pumupunta sa hospital. Nag-gets niyo? Amen. Pero ano ipagmamayabang?
Hallelujah. Kaya nga sabi, lahat ng bagay ay lilipas. Sabi ng Bible. Now, ibig sabihin, bago mangyari yun, ng pagpalit ng new heaven and new earth, may mangyari mo ng rapture. Ayan sabi ng Bible dito sa Revelation chapter 20 verse 6. Tingnan natin. Revelation chapter 20 verse 6. Tingnan natin mga kapatid. Verse 6. Gusto ko Tagalog eh. Yung malakas. Revelation chapter 20 verse 6. Baka po makita nyo agad mga kapatid, tulungan natin. Basahin. Sabi niya, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. May unang pagkabuhay na muli. Tandaan nyo yan. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ano yung ikalawang kamatayan? Yung kamatayan ng kaluluwa. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ibig sabihin, ito yung mga papel ng mga tao na bubuhayin ng unang pagkabuhay. Ito yung mga mapapalad. Di ba, sabi ko sa inyo, yung mga kaluluwang nasa langit, tama? Preserve lang yun. Tandaan nyo, yung mga kaluluwang nasa langit, at sabi rito, sa 1 Corinthians 15:23, datapat ang bawat isa'y sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Ibig sabihin, yung mga taong na kay Kristo, kasama ng Ama na sa langit, yung mga kaluluwa na yon, at ang sabi niya rito, tingnan na ha, at ang sabi niya, yung nasa langit, sasanib uli yung katawan, bubuhayin muli ng Diyos. Tingnan natin. Sa 1 Corinthians 15:51-22. Tingnan natin. 1 Corinthians 15:51-52. Para maintindihan natin. Nasaan na yung kaluluwa natin? Nasa heaven, tama? 1 Corinthians 15:51, no? 52. Narito, isinaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. May mga buhay na hindi makaranas ng kamatayan. Sabi ng Biblia, tama? Sabi niya, hindi lahat daw tayo nakatutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, ito isang kisap mata, ganun kabilis, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakat, ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo babaguhin. Yung mga patay, bubuhayin uli ng Diyos. Diba? Mapalad daw yung unang pagkabuhay. Muli, tama? Bubuhayin ng Diyos yung kaluluwa na nasa langit, na preserve, na dinala ni Christ doon, na binasa natin sa Ephesians, sasanib uli yun sa katawan na binuhay ni Christ. Nagets nyo? Amen. So, may kaluluwa pa ba doon sa langit? Wala na. Kasi yung mga kaluluwa, isinanib uli sa katawang binuhay. Woo! Nagets nyo? Amen. Kaya ang tao may DNA. May kanya-kanya tayong DNA. Hindi parehas ang ating DNA. Kahit yung tanmark natin, hindi ito parehas-parehas. Kahit ilang bilyon katao sa mundo, hindi magkaparehas ang ating tanmark at DNA. Maski yung mga pisa ng ating mata, hindi magkaparehas yan. Amen? Amen. Hallelujah. Kahit yung buhok mo, makilala ng mga scientists ngayon kung sino ka. Ma-identify nila na, uy, anak ko yan, kamag-anak ko yan. Kahit na-dispose ka na, kahit na-disulit na ang iyong katawan. Amen? Ibig sabihin, isasanib muli dito sa lupa. Tama? Amen. Pagkatapos noon, hallelujah, di ba nasanib na sa lupa?
yung kaluluwa isasanib sa lupa. Ngayon, anong mangyayari yung nasa katawan? Kung paano si Christ na may katawan na umakyat sa langit, iakyat tayo uli. Nagisyo ko? Hindi na yung kaluluwa lamang ang naroon. May katawan na kasama na ang ating katawan. Paano mangyari yun? Na mayroon ng katawan na tayo na panglupa nakarating sa langit. Amen? Amen. Imposible sa tao. Pero walang imposible sa Diyos. Di ba sinanib ang katawan? Tingnan nyo. At pagkatapos noon, tingnan mo, sapagkat kinakailangan itong may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. So, yung kaluluwa na kasama na yung tukyupani, yung makalangit na katawan, isanib sa katawan, pupunta tayo doon, sasalubong tayo sa, saan? Sa alapaap. Sabi ng Bible. No? Sabi ng Bible, pupunta tayo kasama ni Christ. May katawan na tayo, di ba? Amen. Hala, pwede pala ang katawan madala natin sa langit. Pag tayo ay mapalitan na ang katawang ito na walang kamatayan. Ngayon, anong sabi? Pagkatapos noon, mga kapatid, muli tayong lilinisin ng Diyos yan ang mundo. Naroon tayo, nasave na ang ating katawan. Tama? Bakit nisave na ng ating katawan? Hindi lamang ang kaluluwa na preserve, pati ang ating katawan. Ano sabi dito? Sabi sa, binanggit natin kanina. Sabi na dito, sa magkaroon na ng tinatawag nating tribulation. Tingnan natin ha. Sana magawa kong cellphone ko. Madaming lumalabas. Naantala ang ating gawain. Sabi niya rito. Sabi niya sa 2 Thessalonians 1 hanggang 7 at 10. Ganito pagdating ng ating Panginoon. At kayong mga pinaghati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na sa nagdiningas na apoy. At maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Yung mga hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi nakikilala sa Diyos, ay maghihiganti. Wala pa naman. Hintayin lang, darating man. Namatay na ang mga kanunuan namin hintayin lang, bubuhayin sila uli mamaya. At sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ibanghilyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan pala ang Ibanghilyo ng ating Panginoon ay talimain natin para hindi tayo mapaghigantihan ng ating Panginoon. Ganun pala kahalaga ang Ibanghilyo. Kasi kung hindi mo itinatalima pala yan, ibig sabihin yan, darating ang panahon ng paghihiganti. Tama? Sabi niya, talagang cellphone na ito. Itatapon na siguro ito. Hindi ko man ginagalaw, kusang lumilipat. Yung sariling utak. Sabi niya, sana tayo, wala na tuloy ito. Sabi niya dito, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pagririto siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal, upang siya maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na iyon, sapagkat ang aming patutuo sa inyo'y paniniwalaan. So, ibig sabihin sa sanib, rapture, aalis na tayo. Yung tinatawag na, I'll see you in the rapture. So, makita natin mga kapatid. So, ibig sabihin, lahat ng bagay dito sa mundo, lilinisin ng Diyos. Pati yung mga bagay sa langit. Lahat po, ng gawa ng tao dito, lilinisin ng Diyos yan. Sinisira ng tao, lilinisin ng Diyos yan. Bakit? Ibabalik ng Diyos yan ang mundo ito. Saan ibabalik? Ibabalik niya sa orihinal. Kung ano yung gawa niya ng orihinal, ibabalik ng Diyos. Anong gagawin ng Panginoon? Paano niya maibabalik?
Ano sabi sa Biblia? Ito yung ating tungkulin. Hallelujah. Kaya naantala ang itong aking pangangaral sa oras na mahaba na. Dahil itong cellphone ko nito. Sabi niya dito. Sabi niya, do you not know sa 1 Corinthians 6, chapter 2, verse 3. Do you not know the sin shall judge the world? If the world shall be judged by you, and you are unworthy and just the smallest matter. Hindi ba nyo nalalaman ang mga banal ang maghahatol sa sanlibutan? Amen? Amen. Kung ang sanlibutan ay sa Tagalog, ano natin? Nasaan yung isa? Maganda sana pag may cellphone pa isa kay nantala itong 623. 623. Sabi niya dito, hindi ba ganinyo nalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan at ang sanlibutan ay hatulan ninyo? Hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Hindi ba ganinyo nalaman na ating hatulan ang mga anghel? Pati anghel, maski si Satanas. Gaano pa kaya ang mga bagay na naukol sa buhay na ito? Ibig sabihin, babalik, darating ang panahon. Tayo ay magiging judge. Pag naroon na sa katawan mo, ang katawan mo at tiyupani at ang soul mo nagsanib na, ang tawag noon ay wala ka ng kamatayan. Ibig sabihin noon ay glorified body. Sana maintindihan nyo. Pag glorified body ka na, pwede ka nang ma-judge. Ano sabi ni Christ kanina? Kung saan ako, naroon din kayo. Amen? Kasama kayo. Kung saan si Christ. Ngayon, sila yung maghahatol. Kasama ang bride. Ano sabi paghahatol na nila? At ang sabi niya rito, sinsya na kayo sa cellphone ko ito ay ang tala. Oh? Dami lumalabas. Sabi niya rito, tinahan natin sa Revelation chapter 20, 11, 12. And I saw a great white throne, Tagalog. Ka-stress ang cellphone ko. Praise God. Sabi niya rito, 20 verse 11. Sabi niya, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. Tingnan nyo ha, may nakaluklok doon luklok ang maputi. Ito yung white throne judgment. At nakita ko ang mga patay. Tingnan nyo mga patay. Yung mga naiwan na hindi nabuhay sa una. Ito yung bubuhayin. Nag-gets ako? Ito yung mga nasa Hades, yung hindi nakasama nung nasa langit, yung hindi nasa langit. Yung mga nasa langit, yung unang pagkabuhay. Pero itong mga taong nasa Hades, ito yung bubuhayin lahat. Ano pa kasabi? Nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, at nakatayo sa harapan ng luklukan. Nakatayo sila. Bakit sila nakatayo? Doon na sila hahatulan. Nag-gets ako? Sabi niya, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Hallelujah! Yung mga patay na yan, hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Ayon sa nasusulat ng aklat, yung hindi nagtatalima sa ibang hilyo. At binigyan ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at binigay sa kamatayan at ng Hades ang mga patay na sa kanila, sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. Ngayon, paano, nasaan ang katawan nila, binuhay sila, pastor? Ano sabi ni Christ? Huwag kayong matakot sa pumapatay ng inyong katawan. Bagkus ang katakutan nyo, yung kakayanang pumapatay ng katawan at kaluluwa. Kaya bubuhayin sila muli at isasanib ang kanilang kaluluwa para papatayin sila. Para hahatulan sila. At pagkatapos nung mahatulan sila,
Amen. Ang sabi niya dito, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Yung Hades, yung kulungan, at yung kamatayan, ibinulid. Sino yung kamatayan? Si Satanas. Ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Kasama ng mga kaluluwa na hindi tumatalima sa Ebanghelyo. Yun yung pangalawang kamatayan ng kaluluwa ay ibulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nakasumpong, nakasulat sa aklat ng buhay ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Amen? Ibig sabihin, yun yung pangalawa, yung kaluluwa, yung katawan at kaluluwa na yun, na isinalib na uli ni Christ. Ibinuhay uli, hindi para maligtas. Para sila'y hatulan. Ngayon, doon sa paghatol may maligtas ba? Mayroon. Tingnan mo ang mga naliligtas. Pero hindi sila kasing espesyal sa kaligtasan natin. Tama? Sabi sa Matthew chapter Matthew chapter 25. Na ano ko sa cellphone na ito? Stress? Oh, nagmamarunong eh. Matthew 25, 31, 46. Yan na natin. Ay, naka. Matthew 25, last verse. Siguro itong ano ko, i-ano siguro to. Matthew 25, last verse. Tapos tayo mo. 31. Ngayon, yung mga nabuhay muli, lahat ng second resurrection, may maliligtas ba doon? Mayroon. Kahit nasa Hades sila, yun yung sinasabi ng Katolik na tinatawag nilang purgatory. Pero wala talagang purgatory sa Bible. Yun yung tinatawag nila. Hindi na lang nila ma-explain siguro. So now, may maligtas ba? Yes! Paano sila naligtas? Tingnan nyo. Kanyang kalulhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayluluklok siya sa luklukan ng kanyang kalulhatian, yung white throne judgment, binasa natin sa Revelation kanina. Marunong. At itipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. Lahat ng mga bansa, lahat ng lahi. Pagkabuhay muli. At sila'y pagbubukod-bukodin niya, nagayang ng pagbubukod ng pastor sa mga tupa at kambing. May pagbubukod, may tupa, may kambing. Tayo, saan kayo tayo dyan? Wala tayo dyan. Nandun, kasama na tayo kaupo. Tayo na maghahatol. Kasama na tayo sa paghatol nila. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Datapat sa kaliwa ang mga kambing. Alam niyo magkatangian ng kambing at katangian ng tupa, magkaiba. Kung magkagayo, sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Sino ito yung pinagpala ng aking ama? Yung nasa kanan. Sino yung nasa kanan? Ito yung mga tupa. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. Tingnan mo ha. Hindi sila naniniwala sa ating paniniwala, pero gumawa sila ng mabuti sa atin. Tingnan nyo. Saan sila gumawa ng mabuti? Halika kayo, umana sa kanan. Manahin ninyo ang kaharian ng aking ama. Naging hubad at inyo ako'y naging hubad at inyo akong pinaramtan. Dinamitan nyo ako. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroon. Dinadalaw natin, nabilanggo. Sabi ng Panginoon, kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na magsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom?
Oo nga naman. Paano ka namin nakita na gutom? 2,000 years ago, napako ka na sa krus. At pinakain ka namin o nauuhaw o pinainom ka. At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka at hubad at pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Anong sabi ng Panginoon? Sasagot siya. Sasabihin sa kanila, katulad sinabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito. Sinong dito? Yung katabi niya. Sino yon? Yung mga bride, na yung mga naunang pagkabuhay na muli, yung mga kaluluwang nasa langit na binuhay na uli. Yung una na may katawan na, yung mga bride, ito. Sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Kung magkagayo, sasabihin naman niya sa mga kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinampa, at pa sa apoy na walang hanggan na hinanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Naku, ang apoy, ang imperno ay inihanda para sa dyablo at sa anghel. Tama ba? Sabi ng Biblia At sabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin kayong mga sinumpa, yung mga taong hindi naniwala sa salita ng Diyos. At pa sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang anghel. Dapat sa anghel ng dyablo yan Ano? Sabi niya, sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo ako pinakain, ako'y nauhaw, hindi nyo ako pinainom, ako'y naging isang taga-ibang bayan, hindi nyo ako pinagtuloy, hubad, hindi nyo ako pinaramtan. Ano sasabihin nila? Kailan ka namin nagugutom? Kailan ka namin nadadalawin? Ano sabi ni Christ? Ano sabi ng Panginoon? Ito, yung katabi ko. Nasaan tayo? Sa tingin nyo? Naroon ba tayo sa kapilahan? Nung White Throne Judgment Saan? Katabi. Naghahatol. No? Nag-gets nyo ko? Hahatulan. Ayon sa kanilang gawa. At pagkatapos nun, magkaroon na ng new heaven and new earth. Tama? Bababa ang new heaven and new earth, sabi ng Bible. Sabi niya, basahin natin sa 2 Peter 3:13. 2 Peter 3:10. Basahin natin. 13. Lapit na mga. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Bagong langit at bagong lupa. Bakit bagong langit? Kasi wala nang kaluluwang pupunta ron Sino na doon? Ang mga anghel. Wala na rin ang dyablo ron Nasaan na yung dyablo? Nasa dagat-dagatan. Apoy. Pupuksain na sila hanggat sila yung maanihilit. Sabi ng Bible, hanggat maanihilit sila, pero matagal na panahon. Ngayon, sabi niya, sa 13, inintay natin ang bagong langit. Yan ang hinintay natin. Babalik tayo rito sa langit. Anong bagong langit? Ito sa 65. 65 muna tayo. Isaiah 65. Gusto po itong Bible. Isaiah 65. Tayo muna. Verse 17. Verse 17. Yan. Sapat na rito'y ako'y lumikha ng bagong langit at ang bagong lupa at ang mga dating bagay hindi na maalala o mapapa sa isip man. Tingnan nyo. Yung bagong langit, bago na lahat. Lahat ng mga nagrebelyon na mga anghel, aalisin na ron, napugnaw na sa emperno. Lahat ng kamatayan na sa lupa, pati Hades, pati emperno, pati kaluluwa ng mga makasalanan, ay inalis na. Ipupugnaw na sa apoy. Mga lahat ng mga tao, pati katawan nga nila mainihilit na So, bagong langit, bagong lupa, wala nang magtatayo ng ganitong bahay, wala nang mag-imbento ng sasakyan, wala nang magmamayabang, wala nang magpaparamihan ng pera, wala nang bagyo, wala nang lindol, wala nang disaster, wala nang baha, wala nang magtayo ng flood control, wala na rin mangurakot. Tama? Paano tayo ngayon? Anong sabi sa 66?
Anong kalagayan natin doon? 66. Nito. Also choose. Sabi na, akala nila manatili ang mga bagay dito sa lupa. Sabi niya. Sabi niya, sapagkat, 22, Isaiah 66 verse 22, sapagkat kung paano ang mga bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain ay manatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon manatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Sabi niya, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang sabat hanggang sa panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Sabi niya, sila'y magsisilabas at magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisanglangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay at mamatay man ang kanilang apoy, sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Ito yung mga imperno na binanggit. No? Makita natin na yung new heaven and new earth sa Revelation 21. Dito na ngayon ating pagtatapos. New heaven and new earth, Revelation 21. Verse 1. Sabi niya, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat ng Diyos, sa Diyos, nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagayakang talaga sa kanyang asawa. Ito yung mga tao, tayo na yung bababa. Ito yung nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Ito yung mga na-rapture. Ito yung mga nasanib. Ito yung mga nag-judge. Ngayon, gagayakan, bababa sa galing tayo sa langit, ibaba na tayo sa lupa. Amen? Amen. Kung paano si Adam, namatay ang lahat, ngayon, bubuhayin uli ng Diyos. Ito tayo ngayon, ibaba tayo sa lupa. Sabi niya, gagayakan, sabi niya, dito, sabi niya, at nakita ko ang bayang banal at bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, at naghahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na gagayakan talaga sa kanyang asawa. Bagong Jerusalem, tayo, yung mga anak ng Diyos na gagayakan ng kanyang asawa. Ito yon, ibaba na tayo ng Panginoon, na malinis na ang earth. Hindi mo na makita ang Makati, hindi mo na makita ang Quezon City, hindi mo na makita ang Maynila, hindi mo na hahanapin saan itong Maynila, hindi ka na gagamit ng Waze, hindi ka na gagamit ng Google. Amen? Lahat ng dako ay mapupuntahan mo na. Wala nang dagat. Pastor, no? Wala pa ng dagat. Paano mga nilalang sa dagat? Bakit binanggit sa Bible na wala ng dagat? Ibig sabihin, wala ng mga pulo. Nagits niyo ako? Wala ng mga isla-isla na hiwalay ang lupa. Dahil nakahiwalay ang lupa dahil sa earthquake. So, ibig sabihin, buo na siya. Tama? May dagat pa rin, yes. Pero hindi na siya pulo. Ibig nga sabihin. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa lugar nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Yun. Naglalakad na tayo ngayon. Dito na yon sa eternal. Eternal na ito. Wala nang diablo, wala nang magdadaya. Wala nang puno ng pagkakilala at mabuti masama. Sabi niya rito, nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Nasa presensya na tayo ng Diyos, kagalakan, mapasyalan, kakain, wala tayong alalahanin, kagalakan. Amen? May alak ba doon? Mayroong alak pero hindi na wala ng kimikal, marahil. Mapainumin tayo ng Diyos, purong-puro. Hindi na nakakalasing, girls. Tama, Sister Nabil. Yung hindi nakakalasing, yung nakakagalak. Yun yung alak na binanggit ng Bible. May alak doon, yes. Hindi nakakalasing. Kung hindi kagalakan. Ang alak dito, nakakalasing. Minsan nakakapagwala pa eh. Sabi sa Jeremiah, ang alak ay espiritu ng gulo. Sabi sa Jeremiah, chapter 5. So now, tayo'y naniniwala na ang ating mundong ito, pansamantala lang ito. No? Amen? Hindi manatili ito. Ibabalik ng Diyos to sa original. Ang lahat ipinipreserve na tayo ng Panginoon. No? Kung kasama ka na preserve, ibig sabihin na preserve para gagamitin ka sa future. Anong future ng Diyos?
ibabalik kasi sa eternal ito. Yung kaluluwa mo para hindi mapahama. Kaya ang sabi ni David, huwag mong hayaang mabulok. Tama? Kaya pag ilagay tayo sa langit, hindi mabubulok ang ating kaluluwa. Amen? Makita natin. Darating ang panahon. Bible po lang sabi nga, hindi ako. No? Kaya nga, ang sabi nga, tumalima lang tayo sa Ebanghelyo natin, Panginoon. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin bago ko ibigay sa ating MC para sa huling awitin, magkamayan. Nais kong manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nawa na intindihan namin ang lahat ng bagay. Diyos, sa iyo ang kapurihan ko sa salamat. Hayaan mo na lumalawak sa kanilang isipan ang mga salita na binubulay-bulay namin sa araw ito. Maraming po salamat. At sa kami po ay sa physical na pagkatapos ito ay makakain kami din, ay magsama-sama kami magkakapatiran. Lord, mahal ko ang mga kapatiran. Lord, gusto ko makita-kita kami hanggang doon sa dulo na aming pupuntahan. Ano man, Lord, ang aming mangyari sa aming buhay, hindi kami susuko, hindi kami aayaw, susunod kami ulit ka. Ama, marami po salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Binabalik ko sa IMC. Amen. Amen. Sa atin po, pagkatapos tayo palmawin ng identity mo. Tapos mapawin natin ng kamayan. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat umagmahal. Ang iyong kawan ay nagpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago.